Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Ngayon ay October 2, 2025, araw ng Huwebes, kaarawan ng aking daughter. Ang mabuting balita ng ating Panginoon ayon kay San Mateo, chapter 18, verse 1 hanggang 5 at 10. Papuri sa iyo, Panginoon. Nang sandaling iyo'y lumapit kay Jesus ang mga alagad at nagtanong, "Sino po ang pinakadakila sa kaharian ng langit?" Tinawag ni Jesus ang isang bata, pinatayo sa harapan nila at sinabi, "Tandaan ninyo ito, kapag hindi kayo nagbago at tumulad sa mga bata, hinding-hindi kayo mabibilang sa mga pinaghaharian ng Diyos. Ang sinumang nagpapakababa na gaya ng batang ito ay siyang pinakadakila sa mga pinaghaharian ng Diyos. Ang sinumang tumatanggap sa isang batang ganito dahil sa akin, ay ako ang tinatanggap." Ingatan ninyo na huwag hamakin ang isa sa maliliit na ito. Sinasabi ko sa inyo, sa langit, ang kanilang mga anghel ay laging nasa harapan ng aking Ama. Ito ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Ang atin pong mabuting balita ay tungkol sa kung sino ang pinakadakila sa kaharian ng Diyos o kung sino ang pinakadakila sa mga pinaghaharian ng Diyos. At ang sabi dito ng Panginoon ay kung sino ang nagpapakababa katulad ng bata ay siya ang pinakadakila. Napakaraming katangian ang bata na pwede nating matutunan sa kanila at gayahin sa kanila, tulad ng pagiging magalang, masunurin, hindi sila kikimkim ng sama ng loob, kaya madali silang magpatawad, magagalit sila ngayon tapos kinabukasan wala na. At ang isa pa ay yung pagiging mapagpakumbaba. Yun siguro ang pinaka-importante sa lahat, yung pagiging mapagpakumbaba. Ang madalas na alam natin na pagpapakumbaba ay yung kapag tinatanong tayo kung marunong ka ba na gawin ito, tapos bigla nating sinasagot na ay, hindi ako marunong yan, hindi ako magaling dyan. Sinasabi natin kahit marunong tayo o magaling tayo doon. Yun po ay hindi tunay na pagpapakumbaba. Yun ang tinatawag natin na false humility. Ang isang tao mapagkumbaba ay kilala niya ang kanyang sarili. Alam niya kung ano yung ang sarili niya, kung ano yung kakayahan niya, at ginagawa niya ito. Kumbaga, hindi siya yung taong nagmamayabang o kaya nagpapakababa ng hindi tama. Kung tayo ay mayroong kakayahan na gawin ang isang bagay, ay pwede nating sabihin yun ng walang halong pagmamayabang, kasi yun naman talaga tayo. Kung marunong tayong sa mga music, kung marunong tayo sa pag-preach,
kung marunong tayo sa mga technical na bagay, lahat na magagaling tayo, pwede nating gawin yon at pwede nating sabihin sa mga tao sa paligid natin. Kung sa tingin nila ay parang nagmamayabang tayo, di naman tayo masasaktan noon kasi alam natin kung sino talaga ang sarili natin, kung ano yung kakayahan natin. At kapag gumagawa tayo ng mga bagay na yun, ang tunay na mapagpakumbaba na tao ay yung hindi niya iniisip ang kanyang sarili. Kumbaga, masasabi natin sa English na he is selfless. Yun yung parang natatandaan ko, na natutunan ko makailang araw lang, na kapag humble ka, you are not thinking about yourself anymore. Kapag gumagawa ka ng mga mabuti sa tao, hindi mo na iniisip kung ito ba ay pupurihin ka ng tao o kaya may makukuha ba ako dito. Basta pag gumagawa ka ng mabuti, di mo na iniisip yung sarili mo. Iniisip mo kung ang ginagawa mo ay makabubuti ba sa ibang tao. At sa tingin ko, ganun nga ang gustong sabihin ng Panginoon. Dahil kung tinatanggap mo ang isang tao na mapagpakumbaba din na katulad mo, ang iyong tinatanggap ay ang ating Panginoong Hesukristo. Yun lamang po mga kapatid sa araw na ito, and God bless.